Mga kapuso, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin po kasiyahan dito sa Cebu City Sports Complex, kung saan nakikita nyo po na sumasayaw ibang mga participants at nakabihis sa honey bee. Itong mga participants ito, napakalakas talaga ng hiyawan naman ng mga nanonood mula sa bleachers. Samantala po kanina ay maagang ipinagdiwang ang dalawang banal na misa dito sa lungsod ng Cebu. At kagabi naman ay isang malaking street party ang danaluhan ng marami pong mga taga rito. Narito po ang report ni Monching Oxtero ng GMA Cebu. Punong-puno ng tao ang street party sa Fuente Osmeña Circle sa Uptown Cebu kagabi. Ang selebrasyon, mas pinakulay ng pailaw at mas pinaingay ng kantahan ng iba't ibang banda. Kanina naman, hudyat ng pagsisimula ng Grand Sinulog Festival ang dalawang malalaking misa. Ang Mañanita Mass sa Basilica del Santo Niño, idinaos alas 4 ng madaling araw. Pinangunahan ito ni Reverend Monsignor Frederick Requinbig. Ang Pontifical Mass naman, ganap na alas 6 ng umaga idinaos. Si Cebu Archbishop Jose Palma naman ang nanguna rito. Mula rito sa Cebu, Monching Oxtero, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, marami po nagtatanong bakit nga ba gano'n na lamang kalalim ang debosyon ng maraming Pilipino sa Senyor Santo Niño. Alamin po sa pagtutok na ito ni Victoria Tulad. Kahit siksikan sa loob ng simbahan sa Tondo, dinala ni Aling Api ang mahigit 10 imahe ng Santo Niño upang mapabasbasan. Deboto siya ng mahal na poon mula pagkabata. Nakakatulong siya sa amin. Hindi kami pababayaan sa lahat ng oras dahil alam ko nasa akin siya, binabantayan ako. Mahigit 2 dekada na ring deboto si Ruth Lacanilaw. Bago nga magmisa, binilhan pa niya ng bagong damit ang kanyang poon. Naniwala po na may dalang swerte sa amin itong Santo Niño. Ayon kay Father Eric Santos, kura paroko ng simbahan ng Santo Niño, sa buong mundo, ang mga Pinoy lang daw ang may matinding paniniwala sa Santo Niño. Sa mga Pinoy kasi, iba ang bata no? So, yung kanilang attachment sa bata, pagka matuwain sa bata, parang naisalin din, no? Sa kanilang attachment sa Santo Niño. Kalawa is, sabi nila, pinakamadali daw makipag-usap sa bata. Sabi nila, no? Dahil walang pretensions, So, pati sa debosyon, parang ganun din. Ito raw ang dahilan kaya taon-taon ay dinaragsa ng mga deboto ang mga simbahan upang humiling sa Santo Niño. Sana magkaroon kami ng mahusay sa pamumuhay at bigyan ng magandang kalusugan. Ang mga Kastila ang nagdala ng Santo Niño sa bansa. Sa tagal na ng debosyon ng mga Pilipino sa poon, itinuring na raw natin siyang kasama sa bahay, na kung minsan nga ibinibihisan pa ng kung ano-ano. Ayon kay Father Eric, wala naman daw masama rito basta't maganda ang ating intensyon. Pero ang mahalaga raw, ipakita ang debosyon hindi lang sa salita, higit lalo na sa gawa. Kasabay ng debosyong ito, yung transformation natin to become better persons. Well, it's just a matter of rediscovering the child in you. No? Yun ang mensahe ng ninyo sa atin para tayo ay patuloy na makipag-ugnayan ng tama at matapat at mabunga sa ating Ama. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, habang tumatagal, lalong nag-aalala ang pamilya ng kilalang abogado na si Oliver Lozano. Pang-apat na araw na kasi hindi nila nakikita ang anak na si Emerson. Nakatutok si Ruth Cabal, exclusive. Hindi man humarap sa kamera, bakas pa rin sa boses ng misis ng nawawalang si Emerson Lozano, anak ng kilalang abogado na si Attorney Oliver Lozano, ang sakit na pinagdaraanan ng pamilya. Nahihirapan, lalo na yung pag nakikita ko yung mga anak ko, iyak ka ng iyak. Okay, ako, kung pwede lang, di ba, mag-give up na, kasi ang hirap, hirap. Kaya lang gusto ko nag-hope pa rin. Alam ko na makakita ko pa si Burton. May lakad sana silang mag-asawa, kaya lang hindi na raw nila dinatnan si Emerson sa bahay dahil nagmamadali raw umalis noong Biyerkules. Ang paalam daw makikipagkita sa buyer ng kotse sa isang gasolinahan sa labas ng village nila sa Commonwealth Avenue. Bakit gabi na? Ano gagawin mo? Papakita ko lang yung sasakyan, ganun. Pang magro-road test. Parang ganun. Sabi ko, nagtaka naman ako kasi hindi niya usual
Alam mo naman yung trabaho namin na buy and sell. Risky yan eh. Pero wala kang idea kung sino yung buyer. Wala siya nabanggit. Labis ang pag-aalala ng pamilya lalo pat natagpuan na sa Tarlac ang bangkay ng sinasabing kasamang nawala ni Emerson. Pero ayon sa Quezon City Police District, tinatratong missing person pa rin si Lozano. Wala raw kasi silang ebidensya na nagkaroon ng abduction o kidnapping. Base sa impormasyon mula kay QCPD Director Benhardy Mantele, sa pagre-review nila sa CCTV sa lugar kung saan nawala si Emerson, wala silang nakitang senyales ng komosyon. Giit naman ni Attorney Lozano, wala raw natatanggap na anumang banta ang anak. Wala rin daw silang alam na kaaway nito kahit pa sa negosyo. So, wala kaming accusations, wala kaming premature speculations. We will just let the law take its course, let the investigation be conducted. My family and I therefore fervently pray to God Almighty with abiding faith that there will be successful rescue operations. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Sa Zamboanga City, 4 na estudyante sa grade 4 na umunoy ginamit ng isang dalaga sa pagnanakaw ang nabawi na ng motoridad. Ayon sa mga pulis, kinaibigan ng hindi pa nakikilalang suspect ang 4 na mag-aaral at kinakain sila sa isang mall. Pinabitbit daw ng suspect sa mga bata ang bag ng kanilang teacher. Kinuha rin daw ng suspect ang lahat ng kanilang gintong alahas at ayon sa mga pulis, posibleng kaso raw ito ng budol-budol. Nagisaya rin ang ilang Kapuso stars sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan at sa Sinulog Festival sa Cebu. Makichika kay Aubrey Carampel. Naka-live batch sa Party Pilipinas ang performance ng Sayaw Pilipinas crew sa Sinulog Festival dito sa Cebu. Sa kabila ng malakas na ulan, hataw pa rin sa sayawan. Pero masaya siya. We enjoyed. First time mo rin? Oo naman. Saka first time namin sumayaw ng umuulan. Imbis na gawin naman namin negative yung mangyayari dun sa ginawa na lang namin positive na at least nag-enjoy kami. At saka syempre, yun nga yung turo lagi sa amin, the show must go. Ang saya, nag-enjoy ako talaga. Parang nasa playground lang kami kasi kahit hindi ako sumasayaw, if I'm on the side, just kicking the rain. Tuwang-tuwa rin sila sa mga kapusong Cebuano na nagpakita rin ng kanilang talento sa Sinulog Grand Parade. Yung mga nagpo-perform talaga ng mga Cebuano, sobrang galing nila sumayaw. Parang this is their gift, parang this is their appreciation to God sa mga gifts na nakukuha nila from Him. At ang pinaka nag-enjoy ay ang birthday girl na si Diva Montelaba na isa ring Cebuana. Ang sarap sumayaw sa ulan pala. Parang masasabi ko ito yung best Sayaw P ever, Sayaw Pilipinas ever. Dumayo rin ang ilang Kapuso star sa Kalibo, Aklan kahapon para makisaya sa Ati-Atihan Festival. Ang Party Pilipinas at Show Me the Money mainstay na si Rochelle Pangilinan nakipag-showdown pa sa isang fan. Si Mark Heras naman, hinarana ang mga nagwagi sa Miss Kalibo Ati-Atihan 2011. Tinatayang 20,000 tao ang nakisaya sa Kapuso Night. Mula rito sa Cebu, Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Susunod, ilang batang taga St. Bernard, Southern Leyte, isinadula ang nangyaring trahedya. Kainang eat all you can sa halagang 99 pesos. At 8 grupo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa naglaban-laban sa 3rd Sinulog Pyro Festival. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. How smart! Sa gitna ng pag-aalala sa posibilidad na maulit ang landslide, nakuha pa rin magsaya ng mga taga St. Bernard sa Southern Leyte at nagtanghal pa ang mga bata sa lugar para magturo ng leksyon sa landslide. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Pia, muling naging maulap at nakaranas ng manakanakang pag-ulan dito sa St. Bernard, Southern Leyte. Kaya naman dalangin ng mga residente rito at maging ni Pangulong Aquino na sana'y patnubayan sila lagi ng poong na Santo Niño.
Sa pamamagitan ng teatrikong paraan, ipinakita ng mga bata ang buhay nila matapos ang landslide noong 2006. Sa harap ng mga bisitang Koreano, isinayaw nila ang mga eksena ng tabunan ng lupa ang kanilang kabuhayan at mismong buhay ng mga kababayan. Ang mga manonood, di napigilang mapaluha. The story touches my heart. Good luck and I hope hindi maalis yung positive na outlook niyo. Kahit ano pang disaster yung dumating. Pero maraming pa rin daw dahilan ang mga taga rito para magpasalamat. Kung meron man daw silang hihilingin sa langit, mamulat raw sana nila ang lahat tungkol sa illegal logging. Nitong nagdaang linggo, nabalot na naman ang takot ang mga taga St. Bernard matapos magka-landslide uli. Gusto kong alagaan yung kalikasan, yung mga tao wag na magputol ng mga kahoy para hindi malaslide. Sana naman yung mga adult na gumagawa ng mga things like that for mga illegal, sana naman they should be makonsensya sila ba? Kasi yung ginawa nila part lang sa mountain pero lahat ng barangay namin dito is affected. Mula sa Cebu kung saan nakikipagdiwang sa pista ng Santo Niño si Pangulong Aquino, pinaabot niya ang panalangin para sa mga taga St. Bernard. As we say our prayers, it is my fervent hope that the united community effort that has made the Sinulog Festival successful for 3 decades will also be displayed as we extend our helping hands to those affected by the recent flash floods. Piya, nananatiling naka-alerto ang mga residente dito ng St. Bernard. Kaya dahil daw sakaling bumuhos ang malakas na ulan dito, babalik ulit sila sa mga evacuation centers para iwas peligro. Piya? Maraming salamat, Jamie Santos. Masamang lagay ng panahon din ang dahilan ng pagkakansela ng ilang domestic flights ng Cebu Pacific ngayong araw. 16 na flight ang kanselado. Ang maapektadong biyahe ay patungong Katarman, Northern Samar, sa Naga, Legazpi, Albay at Katiklan sa Aklan at pabalik na Maynila. Wala pa anunsyo kung kailan makakabiyahe ang mga naturang flight. 2 flights naman papuntang Katiklan ang na-divert patungong Kalibo. At kahit medyo makulimlim po ang araw ngayon, wala pong namataang bagyo mga kapuso. Gayunman, asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, dulot po yan ng buntok ng cold front na nakakaapekto sa Katimugang Luzon at Visayas. Babala naman ang Pag-asa sa mga lalawigan sa silangang Kabisayaan. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Umiiral pa rin daw ang hangin-amihan ng northeast monsoon sa buong Luzon. Alam nyo mga kapuso, dahil maganda ng panahon ngayong gabi, kumpara kanina na maulan, ay lalo pa pong dumami ang tao dito sa Cebu City Sports Complex. At alam nyo rin po ba na yung mga nagpe-present dito na mga grupo ay kung sinong mananalo ay may premyong ₱250,000. 2 grupo po mananalo. Yung isa po ay merong parang free interpretation at dance. At yung isa ay sinulog dance. So 2 grupo po mananalo na tig ₱250,000 kung sino man sa kanila dito sa mga nagpe-present. At bukod po dito sa Cebu, naging makulay din po ang pagdiriwang ng pista ng Santo Niño sa mga lalawigan ng Aklan at North Cotabato. Nakatutok si Mark Salazar. Bumida ang ati-atihan dancers, suot ang kanilang makukulay na costume. Ang ilang bata nakiisa. Pati nga ang imahe ng Santo Niño binihisa ng ati-atihan. Sumali rin sa parada ang ilang naka-body paint. May parang ahas. Meron ding nag-ala-Dalmatian. Sa Midsayap, North Cotabato naman, Halad Festival ang tawag sa pagbibigay pugay kay Santo Niño. Tampok dito ang pasiklaban ng native dance ng iba't ibang grupo. Ang ilan isinayaw pa ang imahe ng Batang Jesus. Libu-libong deboto naman ang dumagsa sa Santo Niño Church sa bayan ng Makilala para sa paggunita ng ika-53 pista ng kanilang patron. Pinangunahan ni Kidapawan Diocese Bishop Romulo de la Cruz ang banal na misa. Ang ibang deboto di na nakapasok sa loob ng simbahan. Kaya sa labas na lang sila nagtirik ng kandila at nag-alay ng dasal. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras. Kagabi po isang makulay na Pyro Festival ang itinanghal dito sa Cebu bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng sinulog. Yan ang tinutukan ni Vic Serna ng GMA Cebu.
Pinagliwanag ng 3rd Sinulog Pyro Fest ang kalangitan ng Cebu kagabi. Hindi naging sagabal ang maulan na panahon para sa maraming taong nasa selebrasyon. 8 grupo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sumali sa taunang kompetisyon. Buhay naman ang Dilompa Fireworks. Sunod na napakitang gilas ang St. Michael mula sa Santa Maria, Bulacan. Maganda rin ang ipinamalas ng Sky Glitters. Ang Nation Fireworks. Ang This is Fireworks ng Dumaguete. At Digispeak Enterprises. Nakamamangha rin ang Nissan Fireworks. At ang entry ng Pyro Heaven ng Bukawi, Bulacan. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang Pyro Musical Demo Show ng organizer, ang Pyroworks ni Brian Lim na nakabase dito sa Subo. Bagamat walang tulak kabigin sa ganda ng mga entry, hindi pwedeng walang panalo. Wagi ang BSS Fireworks ng Dumaguete na nag-uwi ng 125,000 pesos. Mula rito sa Cebu, Vic Sirna, nakatutok 24 oras. Abangan! Restaurant sa V. Luna sa Quezon City. Pinipilahan daw sa buffet na 99 pesos lang. Tutukan dito sa 24 oras. Mga kapuso, hanap nyo ba ay mura makakainan pero maraming pagkaing pagpipilian? Sa isang restaurant sa Quezon City, sa halagang 99 pesos lang, pwede ka nang mag-eat all you can. Yan ang tinutukan ni Sirian Agujo. Bilang mahilig kumain ng maraming Pinoy, madiskarte rin sila sa paghahanap ng murang makakainan. Patok sana ang buffet dahil sa maraming putaying pwedeng pagpilian. Pero karamihan sa mga buffet, mahal, kaya ang karamihan, kumakain lang sa mga ito kapag may espesyal na okasyon. Pero ibahin yung restaurant na ito sa V. Luna Street sa Quezon City. Ito yung samot-saring mga pagkain dito sa Karinderya Buffet sa halaga 99 pesos. Makakain nyo na ang kahit ano at kahit gaano karaming gusto nyo. Pero bawal mag-share sa isang order at bawal magtira. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapuso? Tara, let's eat! Nag-conceptualize kami ng 99 pesos, sabi ko, what can we offer at 99? So definitely it has to be Filipino kasi ang ano naman ng tao, maski maraming Japanese, Chinese, Pinoy pa rin stands out eh. Lahat ng Pinoy favorites narito. May dinuguan, sinigang na baboy, pansit, lumpia at marami pang iba. Di kompleto kung walang panghimagas. May mahablangka, pichi-pichi at minatamis na saging. Garantisado raw fresh at bagong luto ang mga putahe. Yung mga suppliers ko sa market namin, mura talaga nila binibigay, wala kasing middleman eh. So direct ako sa suppliers, so yung mga presyo talagang mura. So I said it can be done at 99 pesos. Marami ang dito na nananghalian at naghahapunan. Ang ibang araw, naghihintay pa sa pila kapag wala nang mapuan. Pang 10 beses na yata nun. Masarap daw ang pagkain dito sa Kamura. Sulit na sulit, masarap. Kahit ano, okay. Pwede rin ipareserve ang Karinderya Buffet para sa mga okasyon tulad ng resepsyon ng kasal, binyag o birthday party. Sir Nago, nakatutok 24 oras. Star-studded ang isang fundraiser dinner sa Greenbelt 5 sa Makati. Ang mga dog rights advocate at dog lovers nagsama-sama. Ilan sa mga present sina Carla Abellana, Shasha Padilla at ang anak ni Albert Martinez na si Aliana. Special ang buffet dinner. Bukod kasi sa kontodo porma mga bisita, bihis na bihis din ang kanilang mga pets. Ang proceeds ng dinner mapupunta sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Thanks for watching Chika Minute. Ako po si Grace Lee. Jiggy? Salamat Grace. Ilang minuto po ngayon ay masasaksihan na natin ang engrandeng fireworks display dito pa rin sa pagdiriwang ng Sinulog. At kitang-kita po sa mga Cebuano na singhaban ng kasaysayan ng Santo Niño dito sa Cebu ang lalim ng kanilang pananampalataya sa Batang Hesukristo. Viva Pete Senyor! At yan
Yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula po rito sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jiggy Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.